Anyway, to continue with the kind permission of my boss, Sec Mike, actually, I was just blabbering about here dahil hinihintay ka namin. Now that you're here, I can wind up. Anyway, yun po ang concern ng PDP. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. Pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. All those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa, noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtago yan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives, sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami yung ng VACC yung nag-file nung Believe It Drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako rito to wind up. Hindi siya pinasok. Walang nagpumilit pumasok doon para arestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Ang kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, an Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine, the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG. Siya hindi niya appeal. Yung Dacer Corbito double murder, may 2 tao na patay. On a technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan, swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day, his luck will run out. Anyway, I challenge him. Sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige. Pakita nyo. Show your true colors. Ganyan naman kayo. Pikon kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang ipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero, gusto niya, igalang daw siya, etc., etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero, pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential yung disbarment, ire-reveal mo. Bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka. At yung Makabayan Black, bastos yung mga yan. Dapat nga i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. Anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, nagagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas nila ng loob, magsabing pasista, magnanakaw, si ganito, si ganon. Ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine
Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal walktards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte. Pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond, didemanda nyo. Magdemandahan tayo. Forever. Kung may forever walkout, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy. If only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan. That's BS. I will not stand for that. And I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po. And now I turn over the floor. Baka bigla siya sumagaw na, I have the floor! Magalit na. Baka bigla ko sigawan na, I have the floor! Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. No, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan niyo ho, -15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa -17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa -37 ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, -40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. -31% ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan.